Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more update. Atol ng Korte Suprema sa issue. Hindi ho natin kahit magdamag po tayo rito, hindi ho magbabago ang paningin nyo at hindi ho magbabago ang paningin ko. Andito rin yung Madam Chair, if yes, Senator Bato, please. I just would like to remind the Secretary of Justice that we are not here to determine kung sinong tama, kayo ang tama or kami ang tama. We are here para malaman yung katotohanan. Because somewhere along the way, alam namin may nagsisinungaling. Kaya gusto namin malaman kung anong tama. Hindi po kami nagsasabi na tama kami. Tama si Justice Ascuna, tama po kayo. Yung katotohanan lang po ang ating kinukuha dito. So Madam Chair, if I may, yung very clear man dito sa diffusion coming from ICC. Sinabi dito, action to be taken, locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given that extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws and or applicable bilateral and multilateral treaties. Kaya tanongin ko sana si SOJ or yung PNP, bakit sabi ni SOJ kanina na extradition daw cannot be initiated by us, it should be initiated by the requesting party, either ICC or Interpol. Am I correct, sir? Sila tama dapat po. Dapat ho ICC. ICC po dapat. Okay. So bakit yun po yung sa extradition, pero surrender po sa atin po yun. Kaya nga, bakit wala man sinabi dito surrender, extradition lang. Kaya nga, bakit hindi natin hinintay with a view to extradition, bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng extradition laban kay Pangulong Duterte? Bakit binyahin na kaagad natin doon sa Interpol? Wala mo sinabi dito na kailangan natin i-surrender. Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay merong pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Kung ano ho, bawa, ang ICC tsaka ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po ng judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC eh. Kasi kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Kaya nga kasi yung po yung malinaw po na may treaty po na kinakailangan para ho magkaroon ng extradition. Wala pong treaty eh. Kasi nga nag-withdraw na tayo sa ICC. Kasi di ba treaty yung dati, sapagkat ang Senado po nag-concur po sila sa treaty, but unilaterally it was withdrawn by the President. Kaya po pero sir, ito very clear man ito, sir. Ako hindi ako abogado, ikaw abogado ka pero ako I just don't want to be emotional about everything. Gusto ko lang talagang para malaman natin itong totoo dito. Ito very clear na hindi naman hinihingi ang surrender. Ang hinihingi lang nila is extradition with a view to extradition. Yung nga ho, sana extradition will fail, sir. Extradition will fail because wala ho kung ako tatanungin nyo ngayon, kasi nga wala nga tayong treaty. So kung will fail, bakit pa natin sinurinder si Pangulong Duterte? Yung extradition po nakalagay sa batas, state party po ang isa pong tinitingnan natin. Bansa po ang sinasabi sa Section 17. Kung yung mga koma nga, sir, nanggagaling ito sa ICC, itong papel ito. Pero yung sa Section 17 nga, yung ating batas nga, sinasabi nga, dahil sa mga koma na yan, ay ang mahalaga, state party po ang mag-a-apply ng extradition. Wala ho tayong treaty sa state party o sa ICC kasi nga inatras po ng President Duterte. Bakit pa natin sinurinder? Kasi yun po yung sinasabi ng batas eh. May surrender. May surrender. Opo. That's what the law says. The law may be harsh but it is the law. Ay nako. Very clear man ito, sir. Extradition lang ang pinagawa. Bakit tayo pinilit na i-surrender? Hindi man lang naghintay for a request ng ICC. Kung di tayo umatras sa ICC,
kung di ho inatras ni President Duterte yung ating membership sa ICC, talagang extradition po O so lalabas kung dyan. umatras na tayo sa ICC, bakit pa kailangan Nawala ho yung treaty natin. Kailangan pa natin i-surrender. Nawala Bakit ho yung agreement natin, sir. O sir, kaya nga sir, bakit pa natin sinurinder? Kasi wala naman tayo, to start with, wala na tayong Rome Statute na Yun po yung option. pagbabasihan dahil wala na tayong, hindi na tayo membro. Bakit pa natin sinurinder? Mr. What's the Senator, purpose? Mr. Senator, yun po yung option na binibigay ng batas sa authorities sa amin po, sa amin pong departamento at sa ating pong executive department. Malinaw po yun. Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Pero hindi yun ang hiningi ng Interpol. Maliwanag yun, hindi po ba? Hindi kasi Dahil hindi nandyan sa binabasa natin, doon sa diffusion order with a view to extradition, di ba? At yun lang. Hindi pa nga dumating yung request, wala pa rin yung assurance that extradition will be sought. Hindi nga ho ba All maaaring that, ano eh. Was indicated was with a view to extradition. Hindi So, yung under ang extradition sapagkat hindi nga tayo, Binuntagan na ninyo wala na lahat tayong ng treaty mga- with ICC eh. Nawala na nga yung ating membership. Kaya wala na hong extradition na route. Ang nangyari po, surrender route na lang po ang naiwan. Madam Chair. Kung di ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. O kung wala na tayong treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa ang extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo biniyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. So, ang maliwanag- bakit mo pa sinurrender? Yun po yung ano eh, yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin ina-admit na mabuti po ay. sa ating bansa. Mabuti. Yun po yung aming paningin ang pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Yun po ang aming tingin, ang tama namin ginawa. Para nakakabigla naman dahil sinasabi ninyo, wala na nga tayong ICC, di wala tayong obligasyon. Hindi, pero yung ano, Pinagdagan na lang ninyo. ma'am, yung extradition kasi, pumapasok yan dahil membro tayo ng ICC. Dahil nawala tayo sa ICC, wala na tayong option sa extradition. Kasi tayo mismo nag-withdraw eh, nawala tayong treaty natin. Kaya eh. sumugal tayo sa surrender. Oo, yun talaga yun ang naging Pero, best judgment namin. ang sugal na yon, hindi nagsasaad na may obligasyon ng Pilipinas. Walang obligasyon talaga. Hindi, ano ho ito eh. Ang obligasyon ito to the rest of humanity eh. Wala na nga ang Yun nga ho yun eh. extradition. Kasi Eh, di yung ano pa sinusunod po obligasyon? natin, yung ating international humanitarian law na 1951. That is contained in Republic Act 1951, Section 17 pa rin po. Babalik ho tayo rin muli. Okay, punta naman tayo ulit sa Madam Chair, PCTC kung papayag ang mga senador. Yeah, Senator, just on that point. Cayetano. Yeah, let me start by agreeing with the Secretary of Justice na magdamag tayo dito. Oo naman. Hindi mag-agree, but I want to make one point lang on that, and if we can agree on something. Wala po tayong duda that human rights are essential. Whether you think of from a spiritual point of view, we were made in God's image, DNA ng Panginoon, or whether you look at it from a humanistic point of view, na human rights is essential. Okay? Klaro yon. Having said that, klaro din na napopolitika at nawe-weaponize ang human rights. So when I was DFA Secretary, kaharap ko po mga ibang European Parliament, maganda usapan namin, pero pinipilit sa atin na abortion is a human right. Iba po yun sa ating konstitusyon, na from conception, we believe it's a human right, yung life ng bata. So my point, Secretary, ang urgency kasi dito, nagsasalita kasi yung ICC na may mga isusunod sila. So what's important for me is if they issue a warrant, we guarantee, I'm not sure if we'll agree here, but we guarantee the Filipinos that warrants will be issued against them, that they can go to court. Na hindi pagdating ng warrant, dadating and surrender them there. Kasi nga, if they're there na, moot in academic na, not in the sense that they can still get accountability, as the good justice said, kung may abuse of process, may mananagot dito. Pero na-deny na yung liberty nila doon. Di ba may kasabihan tayo sa law school na, di bale ng, actually, I forgot who quoted it from who, but di bale ng 100 na guilty makalaya, wag lang yung isang inosente ay maparusahan. So, have we thought about that? So if the ICC issues, will we wait for the Supreme Court to rule, or will we allow them to be sent
put on a plane and sent them to Hague already. That was the option that we had to consider in the executive department. And we believe that we acted in their best judgment in surrendering him to the ICC. Yeah, I meant, Secretary, after. So now that there's a pending before the Supreme Court, kung biglang mag-issue for 5 more Filipinos, sino man sila, will we allow those Filipinos to, if they're detained here in the Philippines, then go to the Supreme Court? Or will we put them on a plane and send them to Hague? Considering that the Supreme Court is now looking into this legal issue. Yun nga ho kasi nga kaya hindi ko lang kasi iniiwasan po namin sabihin yung sub judice kasi nga napakahalaga po na maging judgment ng Supreme Court. Kasi alam ko po dyan, pag sa ganitong sitwasyon, case of first impression, baka sakali magbigay sila ng guidelines kung ano po ang dapat gawin ng executive department. Pero ito po, it is in their best judgment that this is the best thing to do. Kaya ginawa po namin. I'm talking about, Secretary, after President Duterte. I don't know if you can answer it by yourself or it's the cabinet as a whole, but I would honestly ask you to look at it. I mean, sincerely ask you to look at it and kung pwede, kung mag-issue ulit yung ICC, allow them to go to court before we send them. So I'm talking about after Duterte. Kasi even in your statements naman before this, you have an option, di ba? So I'm just saying safer option yung before Philippine courts kasi pag nandun na, wala nang rewind Diba? So let's say you have 3 generals, ex-generals, etc. sent na there. Wala na silang remedy dito So yun lang naman point ko, yung after President Duterte. Before, of course, if the Supreme Court decides on point, then may guidance na tayong lahat. But while it's pending, it might be safer to allow the Filipinos to seek redress here. Mahirap pong mag-commit. Ayoko kong magsinungaling. Mahirap pong mag-commit. I understand. Pero Please ang mahalaga lang. po, sabi ko nga, kaya nga ayoko sana magsalita tungkol dito, yung last. Kaugnay sa mga impormasyon na inyong nalaman at sa mga issue na kaakibat nito, mahalaga ang inyong opinion at katwiran. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching.